si former President Duterte at alam namin na ang pamunuan naman mismo ng administrasyon ni President Bongbong Marcos ang naghain o nag-alay doon sa kanila, sa kay Tatay Digong. And with this kind of development, may mga gagawin po ba tayong mga hakbang just to show support with the former President Duterte? Well, we will be planning ng mga malakihang demonstrasyon. Might be on the parks or in the ICC ground itself, para ipakita ang tuloy-tuloy natin na pag-dissent at pag-protesta at pag-assert ng ating soberenya na hindi natin sinusuko ang ating kalayaan bilang isang bansa sa jurisdiction ng International Criminal Court, considering na we still hold and assert na wala na silang jurisdiction considering the dissenting opinion ng isang judge, at kahit ang ilan sa ating mga international law experts ay ganito rin ang kanilang pinanghahawakan na posisyon, dissenting the jurisdiction. At dahil doon sa dalawang ICC judges na nag-dissent, ang kaso lang kasi instead na lumakas yung ang posisyon na yon, humina na dahil ang isa doon sa nag-dissent na judges, among the judges ay nag-retire na at may isang baguhang judges, at yun ay hindi na persuade to go with kasi before umaasa sana tayo na kung maging tatlo, kung magbago at mag-dissent ang tatlo, ay mabago ang desisyon nila on their position of jurisdiction upon person and upon the situation in the Philippines. Yes. And sir, do you think po, kasi may mga ilan po nga nagsasabi at mga nababasa po tayo, this is the first case in Southeast Asia na meron pong paglilitis na mangyayari, na parang isang sabi po natin na hindi na po pakakawalan ng ICC just to try po ito. Kasi may nagsasabi po na parang pride din po kung para makita na talagang gumagana po ang ICC with this kind of mga scenario po or mga case na dinudulog po sa kanila po, Sir Amica. Your point of view po. Opo, kasi ang kaso na lang ni former President Duterte ay ang nag-iisang pinanghahawakan nila for their existence, considering na sila mismo in trouble na with the United States of America, na nagkaroon na nga ng mga freeze orders ang account, ang bank accounts ng mga judge, pati ang kanilang pamilya. At considering na ang existence ng ICC kasi nakarely sa contributions ng mga member states. So kung yan ay hindi nila ma-prove or hindi nila mapakita na nandun pa rin sila existing, so baka mawalan na sila ng suporta at unti-unti nang magkalasan ang iba pang mga member state na nagsusupport ng funding sa International Criminal Court. Yes. And right now po, sir, dahil po sa magtuloy-tuloy na po ito at sa atin naman po pagtutok po dito, lalong-lalo na at nakikita po ba natin na yung pong bigat ng mga akusasyon or kayang-kaya po ng defense team ng former president na ito po ay labanan, I mean to say, parang ito ay na i-point out
na ang ating Pangulo ay inosente sa mga binibintang po sa murder cases? Opo, malakas po ang tiwala natin kasi kung basihan din natin na mismo sa ating justice system ng Pilipinas, no. Kaya nga hindi nag-prosper ang mga kaso kahit wala na sa posisyon si Tatay Digong, hindi nag-prosper yung mga kaso dahil sa kakulangan ng mga ebidensya na directly will involve directly pointing to the former president, at nakita naman natin na sa presentation ng evidence ang present nila halos lahat ay mga mga media press releases, media items ang kanilang pinanghahawakan ng mga